Bago mo ulit sabihing proud Filipino, itanong mo muna, bakit ang pangalan ng buong bansa natin ay galing pa rin sa isang haring Espanyol na hindi naman Pilipino? Ang Pilipinas ay may sariling wika, sariling kultura, sariling bayani, pero ang pangalan natin galing sa korona ng Espanya. Normal ba yun o matagal na tayong nasanay sa kolonyal na branding? May mga bansang nagpalit ng pangalan para burahin ang marka ng kolonyalismo. Kaya ang tanong, kung kaya ng iba, kaya rin ba ng Pilipinas? O masyadong delikado ang katotohanan sa likod ng Maharlika? It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Bakit mahigit 112 milyong tao ang patuloy na nakatira sa bansang ipinangalan sa isang haring Espanyol? Oo, tama ang narinig mo. Ang Philippines o Pilipinas ay hindi simpleng pangalan lang sa mapa. Ito ay pangalang may ugat sa Prince Philip ng Espanya na kalaunan ay naging King Philip II. Ayon mismo sa Philippine Consulate General, pinangalanan ang bansa matapos si Prince Philip ng Spain sa panahon ng ekspedisyon ni Roy Lopez de Villalobos noong 1542 hanggang 1546. Kaya hetong masakit na tanong, kung tayo ay tunay ng malaya, bakit dala pa rin natin ang pangalan ng dating kapangyarihang sumakop sa atin? Pag-uusapan natin kung panahon na bang palitan ang pangalan ng Pilipinas, kung bakit kontrobersyal ang Maharlika, at kung ang pagpapalit ng pangalan ay tunay na paglaya o panibagong gulo lang. Sa unang tingin, parang simple lang, pangalan lang naman yan. Pero sa kasaysayan, ang pangalan ay hindi lang tunog, ang pangalan ay pagmamayari. Kapag ikaw ay may kapangyarihang magpangalan sa lupa, sa dagat, sa bayan at sa tao, ikaw rin ang nagtatakda kung paano sila makikilala ng mundo. Hindi ang mga katutubong pamayanan ng arkipelago ang pumili ng Las Islas Filipinas. Hindi ito pinagbotohan ng mga barangay, sultanato, radyanate o pamayanang nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinangalan ito mula sa labas. At kahit naging Pilipinas sa Filipino, dala pa rin nito ang ugat ng pangalan. Isang dayuhang monarko, isang European crown, isang kolonyal na panahon. Ito ang dahilan kung bakit may mga nagsasabing ang Pilipinas ay hindi lang historical label. Isa itong linguistic shackle, isang tanikalang pangwika na nagpapaalala kung sino ang unang naglagay ng pangalan sa atin sa mapa. Pero dito nagsisimula ang komplikasyon. Dahil sa loob ng maraming siglo, ang pangalang Pilipinas ay naging pangalan na rin ng ating luha, revolusyon, digmaan, sining, panata, at pagkakakilanlan. Hindi lang ito pangalan ng hari, naging pangalan na rin ito ng mga taong lumaban. Noong June 12, 1898, ipinroklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ang pambansang watawat, ang araw, tatlong bituin at mga kulay ng tapang at pag-asa ay naging simbolo ng bagong bayan. Pero kahit nagbago ang bandila, hindi nagbago ang pangalan. At dito papasok ang tanong ng marami, natapos ba talaga ang revolusyon kung ang pangalan ng bansa ay nananatiling marka ng kolonisador? May mga nagsasabi, hindi na mahalaga yan. Ginawa na nating atin ang pangalang Pilipino at may katotohanan doon. Dahil ang pangalan ay maaaring agawin pabalik. Ang dating insulto pwedeng gawing dangal. Ang dating label pwedeng gawing bandila. Ang dating ipinataw pwedeng maging sariling sigaw. Pero may kabaliktaran ding argumento. Kung kaya nating baguhin ang mga batas, lungsod, institusyon at simbolo, bakit hindi ang pangalan ng buong bansa? Kung ang pangalan ang unang marka ng pananakop, bakit ang pagpapalit nito ang huling yugto ng dekolonisasyon? Kapag pinag-uusapan ang pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas, isang pangalan ang laging bumabalik. Maharlika, malakas pakinggan, marangal,
parang sinaunang dugo, parang mandirigma, parang bansang hindi yumuyuko. Pero dito nagiging delikado ang kasaysayan. Ang salitang Maharlika ay may ugat sa Sanskrit na Mahardika na may kahulugang mayaman, may alam o may kakayahan. Sa modernong gamit, madalas itong iugnay sa nobility o aristocracy. Pero sa lumang Tagalog social structure, hindi sila ang hari o prinsipe. Ayon sa paliwanag sa Filipino Express, ang Maharlika ay isang mas mababang uri ng nobility na nagsisilbi sa dato sa panahon ng digmaan. Sila ay hindi naghaharing uri mismo. Ibig sabihin, kung gagamitin natin ang Maharlika, dahil akala natin ibig sabihin nito ay royal bloodline ng buong arkipelago, baka napapalitan lang natin ang isang historical distortion ng isa pang distortion. At hindi lang yan, may modernong bagahe rin ang salitang Maharlika. Ginamit ito noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. bilang bahagi ng nationalist propaganda ng New Society o Bagong Lipunan. Ayon din sa parehong source, naging fashionable ang salitang Maharlika sa mga pangalan ng kalsada, gusali at iba pang institusyon at inugnay pa ito sa umano'y Maharlika unit ni Marcos noong World War II, mga claim na sinasabing napatunayang mali noong 1985. Kaya ang tanong, kung papalitan natin ang Pilipinas, bakit Maharlika agad? At mas malaking tanong, sino ang kinakatawan ng Maharlika? Tagalog ba ito? Luzon-centric ba ito? Paano ang mga Bisaya, ang mga Ilocano, ang mga Kapampangan, ang mga Tausug, Maranao, Maguindanao, Sama, Ifugao, Kalinga, Ivatan, Lumad communities at iba pang bayan sa loob ng arkipelago? Kung ang bagong pangalan ay dapat magpalaya, hindi ito pwedeng maging bagong paraan ng pagbubura. Bago dumating ang mga mananakop, hindi tayo isang modernong bansa na may isang sentral na pangalan. Mga network ng kalakalan, alyansa, digmaan, kasal, pananampalataya at kapangyarihan. At hanggang ngayon, ramdam pa rin yan. Minsan, mas nauuna ang rehiyon kaysa bansa. Mas malakas ang taga-sangka kaysa ano ang pabansang proyekto natin. Minsan ang Maynila ang sentro ng usapan, habang ang ibang isla ay parang footnote lang sa sariling kasaysayan. Kaya ang krisis ng pangalan ay hindi lang tanong na Pilipinas o Maharlika. Ang mas malalim na tanong ay, paano tayo gagawa ng pangalan para sa bansang hindi kailanman naging iisang kultura lang? Dito papasok ang bagong henerasyon. Ngayon, marami ang bumabalik sa baybayin, kulitan at iba pang katutubong sistema ng pagsulat. Ang baybayin, isang pre-colonial Philippine script, ay muling ginagamit sa art, calligraphy, tattoos, damit at iba pang modernong anyo ng identity making. Sa Pampanga, may mga pagsisikap ding buhayin ang kulitan, ang katutubong sulat ng Kapampangan. Ayon sa Sunstar, ginagamit ang kulitan para sa wikang Kapampangan at may mga kabataang nagsasanay at nagtuturo nito sa iba. Ibig sabihin, hindi lang ito academic debate. Nangyayari na ang dekolonisasyon sa TikTok, tattoo studios, classrooms, scenes, merch, music videos at comment sections. Habang ang lumang henerasyon ay nagtatanong, praktikal ba yan? Ang bagong henerasyon naman ay nagtatanong, bakit tayo matatakot sa sarili nating ugat? Ngayon, maging seryoso tayo. Ang pagpapalit ng pangalan ng bansa ay hindi parang pagpapalit ng username. Hindi ito simpleng edit profile. Kailangan mong palitan ng passport, pera, government seals, signs, school books, websites, trade documents, treaties, sports uniforms, embassy materials, at international databases. Kailangan mong turuan ang buong mundo na ibang pangalan na ang gagamitin. At hindi lang mundo ang kailangang kumbinsihin, sarili rin natin. Dahil may milyon-milyong taong lumaki sa salitang Pilipino, mga OFWs na dala ang pangalang iyan sa buong mundo. Mga athletes, artists, nurses, seafarers, teachers at migrant families na Filipino ang naging badge of survival. Kaya hindi pwedeng sabihin lang na burahin natin. Dapat tanungin, ano ang papalit, sino ang pumili at sino ang masasaktan. Pero hindi rin imposibleng gawin.
may mga bansang nagpalit ng opisyal na pangalan para sa identity, diplomacy at dekolonisasyon. Noong 2022, opisyal na pinalitan sa United Nations ang Turkey ng Turkiye matapos ang request ng bansa. Ang Swaziland naman ay naging Kingdom of Swatini ayon sa UN member state listing. At ang dating Ceylon ay naging Sri Lanka noong 1972 nang maging republika ito. Kaya kung ang tanong ay pwede ba? Pwede. Ang tunay na tanong ay handa ba tayo sa gastos, gulo, debate, transition at emotional shock ng pagpapalit ng pangalan? At ito ang hindi alam ng marami. Nasa 1987 Constitution mismo ang daan para mag-adopt ng bagong pangalan ang bansa. Sa Article 16, Section 2, nakasaad na ang Kongreso ay maaaring magpatibay ng bagong pangalan para sa bansa, national anthem o national seed, basta ito ay tunay na sumasalamin sa ideals, kasaysayan at tradisyon ng sambayanan at magkakabisa lamang matapos itong ratipikahin ng taong bayan sa isang national referendum. Ulitin natin, hindi ito random Facebook idea, hindi ito basta fantasy ng comment section. May constitutional path, pero may mahalagang kondisyon. Kailangang ratipikahin ng taong bayan. Ibig sabihin, kung papalitan ang pangalan ng Pilipinas, hindi ito dapat utos ng isang presidente, partido, dynasty, influencer o academic elite. Dapat ito manggaling sa isang pabansang proseso. At dahil kinikilala rin ng Constitution ang karapatan ng indigenous cultural communities na panatilihin at paunlarin ang kanilang kultura, tradisyon at institusyon, hindi pwedeng gawing dekorasyon lang ang mga katutubo sa ganitong usapan. Kung ang layunin ay ancestral sovereignty, kailangang magsimula sa pakikinig. Kung seryoso tayo sa pagpapalit ng pangalan, hindi dapat nagsisimula sa slogan. Dapat nagsisimula sa tanong. Una, ano ang ayaw nating dalhin mula sa lumang pangalan? Pangalawa, ano ang gusto nating katawanin sa bagong pangalan? Pangatlo, paano ito magiging pangalan ng lahat? Hindi lang ng pinakamalakas ang boses. Kailangan ng consultations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, mula Cordillera hanggang BRMM, urban poor communities hanggang diaspora families, mula historians hanggang culture bearers, mula kabataan hanggang matatanda. At dapat malinaw ang criteria. Hindi dapat kolonyal, hindi dapat ethnically exclusive, hindi dapat propaganda ng kahit sinong pamilya o partido, hindi dapat imbentong nostalgia. Dapat madaling bigkasin, madaling dalhin sa mundo, may ugat sa kasaysayan pero may puwang para sa kinabukasan. At baka ang sagot ay hindi maharlika. Baka ibang pangalan. Baka marami pang dapat pag-usapan. Baka sa huli, magdesisyon ang bayan na panatilihin ang Pilipinas hindi dahil sunod pa rin tayo sa kolonisador, kundi dahil na-reclaim na natin ito. Pero kahit iyon ang maging desisyon, dapat dumaan sa tunay na pag-unawa, hindi sa takot. Magiging mas mayaman ba tayo kapag nagpalit ng pangalan? Hindi agad. Mawawala ba ang korupsyon? Hindi. Aayos ba ang traffic, sahod, edukasyon at healthcare? Hindi dahil sa pangalan lang. Pero mali ring sabihin walang halaga ang pangalan. Dahil ang pangalan ang unang salitang ginagamit natin para ipakilala ang sarili. Kapag tinanong ka ng ibang bansa, where are you from? Ang sagot mo ay hindi policy paper. Ang sagot mo ay pangalan. At sa pangalang iyon, dala mo ang kasaysayan, sugat, dangal at pangarap ng isang bayan. Kaya ang debate tungkol sa pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas ay hindi mababaw. Hindi ito simpleng clout. Hindi ito simpleng anti-Spain rant. Ito ay tanong ng soberanya. Sino ang may karapatang magpangalan sa atin? Ang hari ba na hindi tayo kilala? Ang kolonyal na mapa? Ang lumang gobyerno, ang bagong henerasyon o ang buong sambayanan? Kaya ngayon, ikaw ang sasagot. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon sa isang national referendum, boboto ka bang palitan ang pangalan ng Pilipinas? Kung oo, ano ang ipapalit mo? Maharlika o isang bagong pangalan? O pananatilihin mo ang Pilipinas pero rereklamahin ang kahulugan nito bilang atin? Comment mo sa baba
palitan kung panahon na para sa bagong pangalan. Pilipinas pa rin kung naniniwala kang naangkinan natin ang pangalang ito. Bagong proseso kung gusto mong pag-usapan muna ito ng mas malalim. At tandaan, ang bansang hindi nagtatanong sa sariling pangalan, baka hindi pa lubusang nagtatanong kung sino siya talaga. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time